Magandang umaga po mga kabuhay. Salamat sa Diyos sa oras na ipinagkaloob niya sa akin sa umagang ito. Welcome to Buhay Pinoy channel. Kumusta naman kayo mga kabuhay? Naway manatili kayong ligtas against this COVID-19. Naway manatili kayong malakas at healthy. At sundin po natin ang health protocol upang maging ligtas tayo sa lahat ng oras sa laban sa virus na ito. Ano-ano po ba yung mga health protocol na dapat nating sundin? Una-una, kapag tayo lumabas ng bahay, ay dapat magsuot tayo ng face mask. Pangalawa, social distancing. And pangatlo, ay yung washing of hands, paghugas po ng ating mga kamay. At meron pang isa na dagdag, yung face shield. Naku po, ang dami na isusuot sa mukha natin, ano? Pero lahat yan ay ginagawa po ng gobyerno para po sa ating kaligtasan. Kaya salamat po. Dapat po natin sundin talaga kung ano man yung mga alituntunin na dapat natin gawin para po sa ating kabutihan, para po sa ating lahat. So, mga kabuhay, ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa disiplina. Discipline. Ang word discipline, ito ay nag-uugat o nagmula sa salitang Latin, discipulus, discipline, meaning instruction and knowledge. Yan po ang ibig sabihin ng discipline. Dito naman po sa ating bansa, sa Pilipinas, tatlo pong level ng society sa ating bansa. At sa tatlong level na ito, ay pinapairal natin ang kultura bawat level. Wala pong discrimination. Ang tatlong level na ito ay tinatawag natin na higher level, middle level, and lower level. Ang nasa higher level po, sila yung mga taong professionals. Ayan yung mga taong like mga highest paid profession. Like yung mga doctors, engineers, mga pilot, ano? Sila yung mga highest profession. At saka yung mga negosyante, mga businessman, sila yung nasa higher level. Ito naman pong nasa middle level, ito po yung mga taong nagpupursige sa buhay. Merong mga undergraduate, may nakagraduate, pero ang mga courses below 4 years course, ayan po yung sa middle level. Lahat po yan. Ang pangatlo, meron po tayong tinatawag na lower level. Ang nasa lower level, ayan po yung nasa poverty line. Ayan po yung mga tao na walang sariling, sabihin natin, walang sariling bahay, o yung mga taong talagang kapuspalad, no? Pero, ganun pa man, meron din mga tao na nasa poverty level, poverty line, pero dahil sa kanilang motivation o pagpupursige sa buhay, ay naiangat po nila ang kanilang kabuhayan o kalagayan o estado sa buhay. Just example na lang po, just like Manny Pacquiao. Alam naman po natin na si Manny Pacquiao, si Senador Manny Pacquiao, ay nagmumula po sa kawalan talaga. Talaga nung araw sila ay tinatawagan natin from rags to riches. Si Manny Pacquiao ngayon ay matindi ang yaman po niya. Pero yan, ano ang sikreto ni Manny Pacquiao? Bakit naabot yung level na yan? Mga kabuhay, yun nga ang ibig kong sabihin na kasama na po sa buhay nating mga Pilipino, ang kultura natin ay kasama na po sa kultura natin ay ang tinatawag na disiplina. Sa palagay niyo po kaya, si Manny Pacquiao, anong meron siya? Bakit niya angat niya ang kanyang pamumuhay? Mula sa kawalan
hanggang nagkaroon siya ng maraming kayamanan. Sa akin naman, ang nakikita ko po sa kanya ay talaga yung pagpupursige sa buhay. Yung tinatawag na self-motivation and determination. Pero unang-una, si Manny Pacquiao kasi, sa aking tingin sa kanya, siya ay gifted. Lahat tayo ay gifted naman talaga. Ang gift ni Manny Pacquiao, kakaiba, yung charisma niya, ginagamit niya. Dahil si Manny Pacquiao gifted siya, meron siyang clean heart, may malinis siya na puso. Paano ko masasabi na meron siyang malinis na puso na hindi ko man nakikita o hindi ko siya nasubaybayan mula sa kanyang kabataan? Nakikita ko lang siya nung sumikat na siya, nung nasa boxing, So, nag-start siyang sumikat. Sa akin nababasa year 2001. Doon na siya nagkaroon ng professional, yung career niya sa boxing. Biruin mo, 2001. From 2001 hanggang 2020, 19 years ang struggle pa niya for being a professional boxer. Nakilala siya sa US, sa buong mundo po. Pero sa loob ng 19 years, naiangat po niya ang kanyang estado sa buhay doon sa highest level na po. So si Senador Manny Pacquiao ngayon, mula doon sa lower level or poverty line, diretso siya. Umakyat, nag-middle, and then unti-unti umakyat siya na sa highest level niya sa ngayon. Dahil si Manny Pacquiao kasi, ginagamit niya yung gift niya, yung charisma niya sa kabutihan. Yung meron siyang tinatawag na self-motivation, na motivate niya ang sarili niya sa mga bagay na nakikita niya na makakabuti sa future niya. At meron siyang tinatawag na determination, determinado siya sa buhay niya na maiangat niya dahil sa pananalig niya, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, na meron siyang malinis na adikain o hangarin sa buhay. Hindi siya nagiging makasarili. Ginagawa ito para sa pamilya niya, hindi sa pangsarili niya. Kaya mga kapatid, ano bang sekreto ni Manny Pacquiao sa palagay ninyo? Bakit niya nakamit ang success niya? No? Mula sa kawalan hanggang doon na sa nagkaroon siya ng asset, napakalaki na ang asset ni Manny Pacquiao. Billions na po ang asset niya. Diyos ko, napakalaki na. Kaya minsan, siguro sa sarili niya, kung isipin niya, parang nanaginip lang siya, pero hindi. Lahat yan ay pinaghirapan niya, buhay po ang ginagawa ni Manny Pacquiao bago niya makamit ang lahat na yan, mga kapatid. Kaya tayo mga Pilipino, pag tumingin tayo sa isang tao tulad kay Manny Pacquiao, tayo nagtatanong sa ating sarili, bakit niya nagawa? Anong meron si Manny Pacquiao? Mga kapatid, anong meron siya? Para sa akin, isa lang, disiplina. Disiplina meron si Manny Pacquiao. Ito yung kanyang secret weapon, discipline. Dahil si Manny Pacquiao ay isa siyang good listener. Nagpapakinig siya. Kung anong instruction sa kanya, ay sinusundan po niya. Hindi siya nag-o-oppose. Sinusunod po niya. Yan po ang ibig sabihin ng disiplina. No? To follow the instructions. To follow. Dahil kung good listener tayo, kapag good listener tayo sa sarili natin, meron tayong learnings, meron tayong matutuhan po. No? Kaya obserbahan natin, pag tayo mahusay magpakinig sa ating sarili, kung merong nagbigay sa atin ng advice, pinapakinggan natin, at nakikita natin ay nakakabuti ito sa ating sarili, bakit hindi natin sundin, mga kapatid? Mga kabuhay, bakit hindi natin sundin? Bakit nagawa ni Manny Pacquiao? Sa pagsunod sa kanyang trainer, sa pagsunod sa kanyang mga coaches, ay nagiging successful siya. Dahil si Manny Pacquiao, ang kanyang secret weapon ay discipline. Good listener si Manny Pacquiao. Kaya pag meron palang disiplina ang tao at nagpapakinig ka sa mga payo, sa mga instructions, meron tayong mararating sa ating buhay like Manny Pacquiao. Kaya mga kabuhay,
Naka-inspire talaga ang mga tao tulad ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, siya ang ehemplo sa ating mga Pilipino. Dahil sa kanya nakikita natin, nasilayan natin na ang kulturang Pilipino, kapag meron siyang sinamahan natin na magandang disiplina o nagpapakinig tayo, kapag tayo mga Pilipino marunong magpakinig sa instruction o mga payo, instruction from the government o mga payo sa mga kamag-anak o kaibigan, at higit sa lahat, yung pananalig natin sa Diyos. Yun ang meron si Manny Pacquiao. Disiplina sa sarili. Marunong sumunod sa instruction, nagpapakinig sa instruction, at determinado siya na marating niya ang mga bagay na kanyang pangarap. Lahat tayo pwedeng mangarap, pero kung pangarap lang, hindi tayo marunong magpakinig, hindi natin mararating ang buhay na ating hinahangad. Kaya mga kapatid, mga kabuhay, napakagandang tingnan natin, ehemplo, ang isang tao nagiging successful. Mula sa kawalan, mula sa kahirapan, bumangon siya. Nagpupursige siya sa buhay. Kahit sabihin natin na minsan natalo siya, pero bumangon siya muli sa kanyang pagkatalo. Dahil meron siyang hangarin sa buhay. Ganun din po ang ating buhay Pilipino. Kahit marami na tayong dinanas ng mga paghirap, kalamidad, at ito ngayon, panibagong hamon sa ating buhay, itong pandemic ng dala ng COVID-19, matinding virus na ito, mga kabuhay, may pag-asa tayong lahat makasurvive nito. Sundin natin ang mga health protocol, lalo na yung social distancing, mga kabuhay. Mahalaga yan sa ating pamumuhay, lalo na ngayong panahon ng pandemic. At saka, sundin natin magsusuot ng face mask. Sundin natin maghuhugas ng kamay kapag galing tayo sa labas. Ano-ano ang ating hinawakan. Dahil kapag tayo galing sa labas, carrier na tayo, may dala tayong virus niyan. Dapat meron na tayong protection. I-disinfect natin ang ating katawan, ang ating kamay, hugasan natin at maliligo tayo kapag tayo galing sa labas. Yan po ang nagiging problema natin ng ating gobyerno ngayon. Kung bakit tumaas ang ratio ng mga infected ng COVID-19 dahil marami ng Pilipino ngayon ang walang disiplina, hindi marunong magpakinig, hindi marunong sumunod sa mga instructions. Yan po ang totoo, yan po ang realidad. Walang disiplina. Maraming Pinoy ang hindi na marunong magpakinig. Dahil nga sinasabi nila, may kalayaan tayo. Oo nga, meron tayong kalayaan mga kapatid. Pero ang kalayaan natin dapat gamitin sa tama na naayon sa ating kultura. Ang kulturang Pinoy, ang mga mga unang Pinoy, ng ating mga ninuno, ay disiplinado sila, marunong silang magpakinig, marunong silang sumunod, kaya sila maraming Pilipino ng araw ay nagiging successful sa kanilang buhay. Paano natin masabi na successful sila? Just for example na lang, ang isang magsasaka, marami pong magsasaka nung araw ay nakapagpaaral na kanilang mga anak, nagiging abogado, nagiging doktor, nagiging engineer, pero ang kanilang mga magulang ay isa lamang magsasaka. Bakit nakapagpatapos sila ng kanilang mga anak? Dahil sa disiplina na ipinapairal nila, itinuturo nila sa kanilang mga supling, sa kanilang mga anak. At ang mga anak na ito nung mga nakalipas na henerasyon, mga kapatid, napakabuti at napakaganda ang ugaling Pilipino. Ngunit sa kapanahunan natin ngayon ay nakakalungkot dahil ang mga kabataan ay hindi na alam siguro kung ano ang disiplina. Ang napaka-agresibo ng kanilang mga behavior. Ang ugali ng mga kabataan ngayon ay nakakaiba. Agresibo sila. At sa panahon ngayon, kapag tayo, mga magulang, magdisiplina sa ating mga anak, once na sinaktan mo ang iyong anak, pwede ka pang ihabla.
dahil kakasuhan ka ng 716 yung child abuse. Kaya mga kapatid, minsan ang mga magulang sa ngayon ay natatakot na magdisiplina sa kanilang mga anak. Dahil once na ito masaktan mo, kapag inireklamo ka ng bata o napapunta ka sa DSWD, sigurado kahit anak mo yan, ikaw magulang ay meron kang kalalagyan. Kaya minsan ang batas na yan nakakapagtaka, no? Kaya ginagamit ngayon ng mga bagong henerasyon ang batas na yan. Sasabihin nila sa magulang niya, hindi niyo ako pwedeng saktan dahil bawal saktan ang mga anak, mga bata. So, sakit sa ulo talaga ang batas na yan, kung tutuusin. Kaya minsan masabi ko na mas mainam pa, mas mabuti pa yung mga pamilya nung araw. No? Nagiging successful, disiplinado ang mga anak nila nung araw. Kaya sila nung tumanda na ngayon ay taglay-taglay nila sa kanilang buhay ang disiplina na marunong magpakinig, marunong sumunod, at determinado na makamit ang kabutihan sa buhay. Kaya mga kabuhay, para mabawasan natin itong hinaharap ng ating gobyerno about COVID-19, dapat makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan, sundin natin ang mga health protocol, ipairalin natin sa ating kulturang Pilipino ang disiplina katulad noong araw. Kaya mga kabuhay, dapat ibalik po natin ang disiplinang Pinoy na marunong magpakinig, marunong sumunod, at determinado sa buhay. At higit sa lahat, ang disiplina na yan ay mayroong pananalig sa Diyos na malinis ang puso, maliwanag ang kaisipan, na yan kalooban ng Diyos, dapat sundin. Huwag tayong kumontra ng kumontra. Dahil sa nakikita natin ngayon, marami ang mga tao kumukontra sa gobyerno. Ang nakakalungkot isipin, minsan nga ang presidente, minumura pa. Diyos ko po, nakakatakot isipin. Kaya yung minsan ini-imagine ko sa sarili ko, ni minsan sa edad kong ito, 59 years old, never pa ako nakapagmura ng mga government official. Dahil lahat yan ay nire-respeto ko. Dahil nakatala sa Biblia, irespeto natin ang mga namumuno sa ating bansa dahil sila ay kalooban ng Diyos na sila ang namumuno. Kaya nga meron tayong eleksyon, ibinuboto sila ng mga tao. They are mandate of the people. Kaya binuto sila, hindi nila ina-appoint ang sarili nila. Ibinuto sila ng madla ng mga tao. Kaya bigyan po natin ng respeto ang namumuno, lalo na po ang ating Pangulo. Napakahirap po ng posisyon na magiging Pangulo ka, ama ka ng buong bansa. Minsan nga tayo, sa pamamahay natin, ama tayo ng pamamahay natin, sa mga anak natin, 2, 3, nahihirapan tayo. Yan pa kaya, buong Pilipinas, hahawakan mo, magiging ama ka. Kaya nakakalungkot isipin na tayong mga Pilipino ay